Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, at unahin po natin etong painting ng isang contestant po doon sa Sugod Bahay, doon sa, alam niyo, yung Mr. Pogi po 2025. Diba binili po ito ni Tito Soto kasi maganda yung pagkaka-painting niya kahit minadali niya lang. Ngayon nakarating na po kay Tito Soto, and ayan no, plenex niya po talaga. Ang ganda, 'di ba? Sabi dito ng TVJ na page, painting secured. Nakarating na kay Tito Sen ang nabili niyang painting kay Mr. 2025 contestant Ryan Mantilla. So, itong si Ryan Mantilla, mahusay din siya. Naligwak lang ata siya ay doon sa question and answer portion. Pero magaling siya mga kadabarkad. Sayang nga lang. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa interview ni Mr. Daryl Yap sa isang media na kung saan nakita natin doon na tinatanong nga po si Daryl Yap kung nung naglabas daw siya ng title para daw pinipeste, para daw nakokombulsyon, itong mga taga-suporta po ng ni Bossing Vic Soto at ni Boss Joey De Leon. No, ganyan yung mga salitaan niya, pinipeste, kinokombulsyon, nilalagnat. So, grabe yung mga salitaan niya. Medyo natawa nga ako parang ano ba naman yung salita niya, 'di ba? Hindi naman sa pinipeste at kinokombulsyon. Kasi matagal na po kasing tapos yung kaso, kaya ganun sila makapag-react. And never nga yung nakarating sa korte kasi wala naman silang sapat na pruweba. Kaya nga inurong po agad ng nag-aakusa kay Bossing and kay Boss Joey yung kaso no na sinasampa po dito kasi wala po silang sapat na pruweba. So sana patahimikin na po nila yung nananahimik na kaluluwa kasi matagal nang patay po yung si Pepsi Paloma. So may isang netizen nga tayong nakita po sa Facebook, bago lang yung kanyang post. Parang 2 days ago, 2 days ago siya, pumunta po siya sa puntod nitong si Pepsi Paloma. Dinalaw po niya itong si Pepsi. Sabi niya, bakit binalikan pa nila mga pangyayari sa'yo? Dasal ko na manahimik ang iyong kaluluwa. Pasensya na wala akong dalang kandila. So, mabuti may mga netizen na may concern na alam nila na dapat pinapatahimik na yung kaluluwa, yung issue, 'di ba, nitong si Pepsi Paloma. Pero ngayon, hinahalukay po nila na hindi na po dapat, 'di ba? Ngayon, merong pong bagong post itong si Daryl Yap. Sabi niya, Dear Trolls, sa mga nagtatanong sinong nasa likod ko, bakit ako matapang, hindi daw po si Amy Marcos. Ang mga kaibigan ko wala sa likod ko, katabi ko. Ayaw niya nga gumawa ako ng pelikula dahil di ako makakagawa ng series para sa niya, di sila mag-away ng mga binanggit nyo. Hindi si Haloshos gagawa ba ako ng pelikula kung may insidente ng ayan, tapos ang magpo-produce may rape case. Hindi si Diskaya, hindi ko nga kilala yan. Wala naman akong pinaggawa sa construction nila. Hindi porket mayaman, kaibigan ko na. Kaya 2025 ilalabas dahil 40th death anniversary ni Pepsi Paloma, hindi dahil eleksyon. Hindi nyo maintindihan kasi di naman kayo taga-Olongapo. Hindi kayo artist na taga-Olongapo. May lugar sa amin na ang tawag ay Pepsi. May sariling hand sign para alam ng jeep na doon ka bababa. Ganon kahalaga. At porket abogado si Attorney Fortune may backer na, ano akala nyo sa akin? Troll na walang pera? At sinong nagsabi? Nagpabayad siya.
Mali ang tanong na sino ang nasa likod ko, bakit ako matapang? Kundi walang iba kundi ang buong katotohanan, tapang at sarap Daryl. So yan po yung bago niyang statement. Hindi daw po si Aimee, hindi rin daw po si Halosos, hindi rin daw po si Diskaya ang producer ng naturang pelikula. Samantalang set the petition for summary hearing naman on January 15, 2025 at 8:30 in the morning to determine the merits of the petition. The parties are enjoined to present on that day the respective evidence pertaining to the petition, furnish the respondent a copy of this order with a copy of the petition and its annexes. So, ordered Muntinlupa City, January 9, 2025. Samantalang, may isang fan naman po si Daryl Yap na kung saan ay pumalag na sa kanya mga pinagagagawa. Sabi nga dito ng isang netizen, teaser video scenario example. Nanay, na rape ka ba ni Direk Daryl Yap? Anak na lalaki? Oo. Kung halimbawa na ganyan ang teaser, dyan palang sirang-sira ka na direct, damage ang reputation mo. Paano kung may mga anak ka kahit pa sabihing ang full movie ay clear ka? Hindi naman talaga na DN o walang kasalanan at matagal nang patay ang bata at wala ring napatunayan sa nakaraan na ginawa mo ang paratang na yan. That's the point, ang teaser video. Kahit pa sabihin sa kabuuan ng pelikula ay pinakitang wala naman talagang kasalanan, nag-cause ng damage sa reputation ng tao at mga anak. May malicious intent, hindi naman kailangang i-center dyan ng teaser. Lalo pa makakaapekto sa taong nabanggit para lang maging kontrobersya ang pelikula. Walang-wala na ba talagang ibang teaser direct na kung saan mapapansin ang movie na yan? Walang-wala na bang ibang teaser o eksena na kung saan hindi na kailangang banggitin pa ang nananahimik na tao? Kailangan bang laging manghihiram o kunin ang kasikatan ng iba para mapansin ang pelikula to the point na pangalan nila ang masisira? I believe kaya mong sumikat on your own base sa galing mo at kakayahan. Kayang sumikat ng pelikula mo because I believe na isang Direk Daryl Yap ay may husay sa paggawa ng pelikula. Actually, napakahaba po ng kanyang comment mga kadaberkads pero hindi ko na lamang po babasahin pa, kasi baka mainip po kayo dyan. So, nakuha ko yung punto ng isang fan po nitong si Daryl Yap, na kung saan malawak po yung kanyang isipan. Alam niya po yung mali, alam niya po yung tama, na hindi na po dapat manggamit ng ibang tao na sikat para mapag-usapan yung kanyang pelikula. Dahil yung paggamit ng sikat, syempre madadamage yung kanyang reputation. Yung anak nga po ni Bossing Vic Sotto nabubuli, nakakatanggap sila ng mga threat via online, social media. Grabe po yung magiging trauma sa anak po ni Bossing Vic Sotto. Kaya dapat lang po talaga na magsampa ni si Bossing Vic Sotto ng kaso para syempre mapatigil po ang kalokohang ito sa mundo ng social media. Samantalang mukhang nagkaroon po ng takot itong si Daryl Yap dahil pinalitan niya po yung Philippine Cinema title ng kanyang pelikula. Ginawa lang pong Pepsi Paloma, di ba dapat ay The Review sa Pepsi Paloma? Natakot, ginawa lang Pepsi Paloma. Sa international na lang po ginamit yung The Review sa Pepsi Paloma, pero dito po sa Pilipinas, Pepsi Paloma lang. So, tiklop din, kinabahan din po ang direktor. And dahil nga po pinalitan niya yung title dito sa Pilipinas, maraming nagsasabi at nakapuna na, akala ko ba matapang ka, bakit mo pinalitan? So natakot din, and tumiklop sa mga Soto kasi hindi niya po alam yung kanyang kakahinatnan pag pinagpatuloy niya po yan.